Hello, blessed day to all of you po. Magpapatuloy po tayo ngayon sa ating pong discipleship training track, stage 3, session 10. At ang pamagat po nito, choose your friends well. Now, before we will proceed on this lesson, gusto ko pong magpaalala sa inyong lahat as core leaders or OHB leaders sana po magkaroon kayo ng time na mag-meet kayo kahit wala ako. Yung mentoring gawin ninyong parang consolidated or shared ideas and opinions. For example, ang pwede po ninyong talakayin, nami-meet ba yung ating goal? No? You make an evaluation to what we are doing now, no? Sa inyong mga OHB, nami-meet ba yung ating goal? Nadi-disciple ba yung mga miyembro? Nagagawa ba natin silang tulungan na lumalim sa kanilang spiritual life? Nadadagdagan ba ang kanilang kaalaman? No? You do an evaluation. You ask them of their journal. Nakakapagbasa ba sila ng salita ng Panginoon? Are they doing it consistently? Na po, may nawiwin ba silang kaluluwa? Na-encourage ba nila o na-i-invite ba nila ang kanilang mga pamilya na makibahagi o sumama sa Bible study? Na po, nakakapag-invite ba? Sa tandaan po ninyo, ang goal ng OHB is to bring the gospel to every family and that these families na po will discover their share or role in the kingdom of God. That is discipleship. Na po. At mga kapatid, kahit wala po ako, mag-meet kayo. Find ways to meet and then discuss. Na po. Kumusta ba yung ginagawa natin? Kumusta yung iba? Nakakasabay ba? Ganyan, no po. Tignan natin, yung bang mga members natin, nakakagawa ba tayo ng monitoring na sila ba ay na-engage o na-involve sa OHB? Mga coordinators, mga DTT, please act on that. No po, act on that. And then, kung iniisip ninyo na lahat naman okay, hindi ho dahilan yun para hindi kayo magkita. No? You can meet also for prayer. Magdalanginan kayo. Baka yung iba dyan, may mga nakakaharap silang issue sa kanilang mga OHB. You encourage, you advise, you encourage one another, you strengthen one another, you pray. Huwag niyo po ngayaang huwag kayong magkita. No po, unless otherwise talagang nalalagay sa peligro ang inyong buhay, well, that's understandable. No po. Pero kung wala naman ganun, maging passionate po tayo, no? Maging ablaze po tayo, magningas tayo sa pag-meet together so you can discuss things, no po, yung mga bagay na ganun. Amen. And also, I have given the DTT coordinators na gumawa kayo ng plano. A program for moving up. Kasi natatapos na natin ang stage 3. We're going to stage 4. At ang stage 4 po, purely doctrinal ang mga topics natin. So, ngayon pa lang, gumawa kayo ng teaser so that yung mga members natin, once na sila na po yung sasalang sa DTT, meron silang nakikitang magandang bagay na aabangan. No po? And as I told you, mga kapatid, yung DTT dapat nagsisimula na sa ating mga members. Diba, ang sabi ko, dapat nung natapos nilang stage 1, automatic, nag-DTT na rin sila. No? But we delayed that. So,
papunta na tayo ng stage 4. Dapat yung congregation, nag-i-start na sila ng DTT nila. So yan po yung sinasabi ko, magplano na kayo for what we will do sa kanilang pag-move up. Pag-move up ng core, going to stage 4. Pag-move up ng mga members, going to DTT. From the series booklets, going to DTT. Ang isang solution natin dyan, gawin ang DTT on a Sunday. Okay? Victoria, they decided to do it after the service. Hindi muna sila uuwi. And that's my suggestion. Kasi Sunday is the most logical and practical venue dahil nandun ang karamihan. Or if you have a better idea than that, welcome. Tell it to me. Share it to me. Okay? Para mabigyan ko po yan ng approval. Okay po? Praise God. So sana po mabigyan po natin ng aksyon itong bagay na ito na pinapakiusap ko po sa inyo. Now, session 10 is about choosing your friends well. Choose your friends well. Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 11 verse 33, do not be misled. Bad company corrupts good character. Alam niyo po, itong topic na ito, pwede rin ninyong ipalabas on a Sunday. Kasi kailangan maturuan din ang mga miyembro na pipili sila ng mga taong i-consider nilang kaibigan. Lahat tayo may kaibigan. Your friends can either make you or break you. Ano pong ibig ko sabihin? May mga impluensya po kasi no? Kung hindi ka marunong at kung hindi ka maingat sa pagpili mo ng kaibigan, no po, itong mga kaibigan na ito, it's either magiging instrumento sila ng pagbi-build up mo bilang matinong Kristiyano, or magiging dahilan sila para ikaw ay masira sa pananampalataya. May mga Kristiyano po na nagsimula sila ng napakaganda sa kanilang journey in the faith. Pagkatapos ng ilang buwan, biglang nagkaroon ng malaking problema, nawala sila, nawala yung commitment, nawala yung init. What happened? Chances are, sila po ay nakipag-hang out sa maling kaibigan. Whether we like it or not, the people we hang out, they have influence with us to one degree or another. Now, in order to preserve our Christian commitment to follow Christ, we have to choose our friends well. Kaya, napakaganda po nitong topic na ito. Kalalakihan, kababaihan, kabataan, kailangan nilang marinig itong topic na ito. How can a Christian choose the right friends? Paano pipili ng tamang kaibigan? Napakahalaga po na tayo ay may kaibigan. Maging ang Biblia na po, tinuro yan. Doon po sa Ecclesiastes chapter 4, verses 9 to 10, ang sabi po doon, two are better than one, because they have a good return for their labor. If either of them falls down, one can help the other up, but pity anyone who falls and has no one to help them. So, tignan po ninyo mga kapatid. Even the Bible, no? Commend yung pagkakaroon ng kaibigan. Subalit, ang Biblia po ay nagbibigay din ng maraming warnings about the importance of choosing our friends carefully. Na po, it's been said that your future is no greater than your friends and that you are known by your friends. Sabi nga, nung isa pang kasabihan, if we can connect on these two sayings, sabi po nung isang kasabihan pa, tell me your friends and I will tell you who you are. No? Proverbs 13:20 says, walk with the wise and become wise, for a companion of fools suffers harm. Sabi niya, lumakad kang kasama yung mga matatalino at ikaw ay maging matalino.
sapagkat ang pakikisama sa mga mangmang ay magdudulot ito ng kapahamakan. The Bible also tells of the Old Testament saint Lot. Sa 2 Peter chapter 2 verse 7, si Lot po, ang sabi ng Biblia, siya po ay naapektuhan. He was distressed by the depraved conduct of the lawless. Nagkamali siya at some point. Dahil sa influence ng mga taong liko o makasalanan nung panahon niya. Now, here are some biblical guidelines for a Christian to choose the right friendship. First of all, if you want friends, you must be friendly. Of course, you cannot win friends if you're not friendly. Proverbs 18:24 says, "One who has unreliable friends soon comes to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother." Make sure your friends, the ones whom you are choosing, are reliable, because unreliable friends will lead you to kapahamakan. But there is a friend, sabi po ng Proverbs 18:24, who stick closer than a brother. Ibig sabihin, itong kaibigan na ito, mayroong totoong malasakit, tamang ugali, no? Magandang intensyon ng pakikipagkaibigan. Now, here are 7 positive traits the right friends possess. Yan. Ito po, no? Mga positive traits ng mga tamang kaibigan. Una, of course, pumili ka yung born again. No? Kasi, paano daw magsasama ang liwanag at ang dilim? There's no connection with those two. All right? 2 Corinthians chapter 6 verse 14, "Do not be yoked together with unbelievers. For what do righteous and wickedness have in common? Or what fellowship can light have with darkness?" Ibig sabihin, kapatid, kung ikaw ay Kristiyano, you don't associate with, you don't make friends with unbelievers kasi nga may influence. Now, I'm not saying you isolate yourself or you become racist or discriminating. No. Piliin mo yung kaibigan na ituturing mong kaibigan na ang influence sa'yo, maka-Diyos. Number 2, yung may takot sa Diyos. Fears the Lord. Psalm 119:63. "I am a friend to all who fear you, to all who follow your precepts." Maging kaibigan ka o makipagkaibigan ka sa mga taong may takot sa Diyos. Pangatlo, wise. Proverbs 13:20. "Walk with the wise and become wise, for a companion of fools suffers harm." Number 4, love. Loves you no matter what. Mahal ka. So, ang sagot sa underline is love. Proverbs 17:17. "A friend loves at all times. A true friend loves you both in your best and worst." May mga kaibigan po dyan na kaibigan kanila kasi nalilibre mo sila ng kape. No? O kaya may nakukuha sila, nakukulimbat silang bagay sa iyo. But when the time na nawala na yon, napakinabangan kanila, ilalaglag kanila. Yung mga yon hindi totoong kaibigan. So, piliin mong kaibigan yung may totoong pagmamalasakit at pag-ibig sa iyo. Number 5 is honest about your sin. Meaning to say, honest. Yun ang sagot dun sa blank. Meaning to say, itong kaibigan na ito, hindi ko konsintihin yung mali mong ginagawa. Isipin mo, tuturuan ka, kukonsintihin ka sa mga bisyong hindi ka lugod-lugod sa harapan ng Diyos. Anong klaseng mga kaibigan yan? Hindi ka nila dadalhin palapit sa Diyos. Dadalhin ka nila sa pagkakasala. Now, look at this. Proverbs 27:5-6. "Open rebuke is better than secret love. Faithful are the wounds of a friend, but the kisses of an enemy are deceitful." Tapat daw po yung mga salitang ibibigay sa iyo ng isang totoong kaibigan na iko-correct ka sa iyong mali. No, may mga taong they're keeping their friends kasi kinukonsinti sila. Pero yung kaibigan na sasabihin, didiretsahin kung anong mali mo, tinatapon nila. Alam niyo po, ang sabi po ng Proverbs na salita ng Diyos, mas mainam daw po yung pagkokorek ng totoong kaibigan na nagdudulot ng
ng pain kesa sa halik ng mga kaaway at mapandaraya. O ito pong halik ng mga kaaway na ito ay mapandaya. True friends do not encourage you to sin. Ang totoong kaibigan, hindi kanya tuturuang magkasala. And they let you know when you are doing something wrong. At sasabihin nila, dediretsahin ka nila na i-review ka nila sa mga nagagawa mong mali. Okay? Number 6, pumili ka ng kaibigan na bibigyan ka ng tamang advice, good counsel. Ang sagot sa 9, counsel. Proverbs 27 verse 9, perfume and incense bring joy to the heart, and the pleasantness of a friend springs from their heartfelt advice. Amen. Sabi niya, yung pabango at insenso, nagbibigay ito ng kagalakan sa puso. Subalit, yung tamang salita o advice ng isang kaibigan, ito'y nagsisimula, sumisibol sa taus-pusong pagbibigay ng advice. Number 7, pumili ka ng kaibigan yung tutulungan kanyang maging Kristiyano o i-improve yung iyong pagiging Kristiyano. No? For the better. Hindi yung pumili ka ng kaibigan tapos lalo kang napasama. No? Improves your Christian walk. Proverbs 27 verse 17, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. Let's help each other to improve ourselves, to improve our Christian walk. Hindi yung kaibigan mo naging dahilan kaya lalo kang napasama. Na po, hindi ho dapat yung mga taong gano'n na gawin mong kaibigan. Okay? Now, here are 5 negative traits, no? Mga negatibong katangian, no? Na ang isang totoong kaibigan nawala sa isang totoong kaibigan, no? Here are 5 negative traits the right friend does not possess. Or in other words, ito yung mga katangian ng isang maling kaibigan. Okay? Comfortable with evil. Yan. Ephesians 5:11. Have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather expose them. Kapag ka ang kaibigan mo, tinuturo ang kanyang magtanim ng galit. Kapag ka ang kaibigan mo, tinuturo ang kanyang gumawa ng masama. Yang kaibigan na yan, hindi yan galing sa Diyos. Galing yan sa demonyo. At ang sabi po ng Biblia, Ephesians 5:11, have no fellowship with the unfruitful works of darkness. Okay? Pangalawa, makamundo. Pagka ang isang totoong kaibigan, hindi siya makamundo. Kapag ka ang kaibigan mo ay makamundo, yan po ay katangian ng isang maling kaibigan. James chapter 4 verse 4. Ang sabi po dito, you adulterous people, don't you know that friendship with the world means enmity against God? Ang ibig sabihin po niyan, sabi niya, kayong mga mapakiapid na tao, di ba ninyo alam na ang pakikipagkaibigan sa mundo ay kaaway ng Diyos? Kaya nga, ang sino mang pipili ng kanyang pakikipagkaibigan sa mundong ito, siya ay ituturing na kaaway ng Diyos. Amen? Number 3, anger problem. Ito yung taong mainitin ang ulo at idadamay ka pa niya. At ang gusto niya, kung galit siya sa isang tao, galit ka din. Kung iniiwasan niya isang tao, iiwasan mo rin. Now, these are not, people na hindi dapat maging kaibigan. Proverbs 22:24-25. Do not make friends with a hot-tempered person. Do not associate with one easily angered, or you may learn their ways and get yourself ensnared. So, yung mga taong
dadalhin ka nila doon sa, alam niyo yon, yung kapag ka may kagalit sila, gusto nila, galit ka din doon sa mga taong yon. Yung nagtatayo sila ng wall, may mga anger problem yung mga taong yon. Avoid them. Riotous, mahilig sa gulo. No? Proverbs 28 verse 7, a discerning son heeds instruction, but a companion of gluttons disgraces his father. Sabi po dito, ang isang taong may maalam, nakikinig sa turo. So, balit yung kasama ng mga gluttons, yung pong mga mahilig sa gulo, hindi sila nakikinig sa kanilang ama. Okay? Number 5, isang katangian po ng isang maling kaibigan, a gossiper. Mapaggawa ng kwento laban sa ibang tao. Mapanira. Yung pong mga marites. Yan. Iwasan po natin yan. No? Proverbs 17:9, whoever would foster love covers an offense, but whoever repeats the matter separate close friends. Ang ibig sabihin po ng Proverbs na ito, ang sino mang may totoong pag-ibig, na po, tatakpan niya yung iyong kasiraan. Yung pagtatakip po dito, hindi kukonsintihin. Kundi ang ibig sabihin nito, hindi niya ikakalat. Iko-correct ka niya in private. Pero hindi kanya ikakalat, hindi kanya sisirain. Yung reputasyon mo, hindi niya sisirain sa ibang tao. Yan ang gawain ng mga mapanirang puri, yung mga gossiper. No? Magkukwento sila. No? Wala kang ginagawa sa kanila, basta naging ugali nila yung sisirain nila ang isang tao. No? Iwasan po natin yung mga taong ganyan. Huwag tayong makipagkaibigan sa kanila. Kung wala kang maririnig na maganda sa isang tao, huwag mo siyang bigyan ng panahon sa iyong buhay. Iwasan mo siya. Ulitin ko, may impluensya po yan. At yan po'y demonic. May influensya, demonic po yan. So, bago ka pa matangay ng mga chismoso, umiwas ka na. Okay? Kung ano man yung sinasabi nila, totoo o hindi, yung paraan na ito'y kinakalat nila, yun ay isang bagay na karumaldumal sa harapan ng Diyos. We hope, I hope na ito pong lesson na ito ay makakatulong sa atin sa ating pagpili ng kaibigan. Amen? Now, will you make a commitment after this lesson that you will choose a friend wisely? Isang kaibigan na tutulungan kanyang maging malapit sa Diyos at gagawin ang mga kautusan ng Panginoon. Amen. God bless you po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Let me pray for you, Lord. I'm praying for all your servants here. Father, let this lesson sink on their hearts. Sana po, Panginoon, tulungan mo po silang maintindihan, maunawaan, ma-apply sa kanilang pamumuhay itong aral na ito at ito'y maibahagi po nila sa lahat ng miyembro na kanilang tinuturuan. Pagpalain niyo po sila at lagi po ninyo silang ingatan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. God bless you all po.